Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng kasalukuyang matinding tensyon at armadong alitan sa pagitan ng Iran at Israel, may isang yugto sa kasaysayan na halos nalimot na ng maraming tagamasid. Ang panahong magkaalyado ang dalawang bansa. Hindi sa paraang bukas at pampubliko, kundi sa ilalim ng mahigpit na pag-iingat, sa likod ng mga saradong pinto. Mula alagitnaan ng dekada 50 hanggang sa pagsiklab ng Islamic Revolution noong taong 1979, ang Iran sa ilalim ni Shah Mohammad Reza Pahlavi ay nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa Israel sa iba't ibang larangan, langis, armas, at intelihensiya. Ang pundasyon ng ugnayang ito ay nagsimula sa isang simpleng pangangailangan. Ang Israel, isang batang estado na itinatag lamang noong 1948, ay nangangailangan ng langis upang itaguyod ang lumalawak nitong ekonomiya at lakas militar. Ang Iran, sa kabilang banda, ay may saganang reserba ng langis at nais palawakin ang impluwensya sa rehiyon habang sinusubukang manatiling independente mula sa mga kapangyarihang Arabo at Soviet. Dahil dito, tahimik na nabuo ang isang mutual na asunduan, langis kapalit ng armas at teknikal na kaalaman. Isa sa mga pinakatampok na bunga ng kasunduan ay ang pagtatayo ng Trans-Israel Pipeline, na kilala rin bilang Alat-Ashkelon Pipeline. Itinayo ito noong 1968 at naging estratehikong ruta ng langis mula Red Sea patungong Mediterranean Sea. Ang haba nitong 254 na kilometro ay naging simbolo ng matinding pagtitiwala sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Sa panahong madalas na isinasara ng Egypt ang Suez Canal sa mga barkong Israeli, ang pipeline na ito ang nagsilbing pangunahing daanan ng langis mula Iran patungong Israel at patuloy hanggang Europa. Sa pamamagitan nito, parehong nakinabang ang dalawang bansa, nakatitiyak ng supply ang Israel at nakakuha ng mas ligtas at direktang merkado ang Iran. Ngunit hindi lamang sa enerhiya umiikot ang alyansa. Sa likod ng mga lihim na kasunduan, lumago rin ang ugnayang militar at paniniktik ng dalawang bansa. Ang Mossad ng Israel, isa sa mga pinakabantog na ahensya ng espiya sa mundo, ay nakipagsanib puwersa sa Sabak, ang lihim na pulisya ng Shah, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng intelihensiya, pagsasanay sa mga ahente, at kooperasyon sa pagmonitor ng mga aktibidad ng mga Arabong militar at mga grupong suportado ng Soviet. Naging mas matatag ang panloob na seguridad ng parehong panig. Tinuruan pa ng Israel ang mga tauhan ng Sabak kung paano magsagawa ng interogasyon, surveillance at kontra-espiya, mga kaalaman na lalong nagpatingkad sa kakayahan ng Iran na depensahan ang sarili laban sa mga banta ng revolusyon at panlabas na impluensya. Ang alyansang ito, bagamat tahimik, ay masinsinan. Hindi ito base sa ideolohiya o pagkakapareho ng kultura, kundi sa malamig at praktikal na pangangailangan para sa kaligtasan. Parehong napapalibutan ng mga kaaway. Parehong kinatatakutan ang paglawak ng impluensyang Soviet. At parehong nangangailangan ng kaalyado sa isang rehiyong puno ng panganib. Para sa Israel, na binabalot ng hostilidad mula sa mga kalapit na bansa, ang pagkakaroon ng isang Muslim majority na kaalyado, kahit hindi opisyal, ay napakahalaga. Para naman sa Shah, ang Israel ay isang kapaki-pakinabang na tulay patungo sa mga teknolohiya ng kanluran at sa mga alyadong Amerikano. Gayunman, hindi naging perpekto ang ugnayan. Bilang pinuno ng isang Muslim na bansa, kailangang mag-ingat ang Shah sa kanyang imahe sa paningin ng mga Arabo, lalo na sa mga mayayamang bansa tulad ng Saudi Arabia at Iraq.
Kaya't habang patuloy ang kasunduan sa Israel sa likod ng tabing, ay hindi rin nawawala ang mga pampublikong pagkundena ng Iran sa mga polisiya ng Israel sa mga pagpupulong ng Arab League. Isang double game, ngunit isa na tinatanggap sa ngalan ng pambansang interes. Ang estratehikong alyansa ay umabot sa rurok nito noong dekada 70. Ang pipeline ay tumatakbo, ang mga armas ay dumadaloy, at ang mga ahente ay nagpapalitan ng impormasyon. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago sa isang iglap noong sumiklab ang Islamic Revolution noong 1979. Sa pagbagsak ng Shah at pag-angat ng panibagong rehimen sa pamumuno ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, naging malinaw na ang dating alyado ay ngayoy kaaway. Sa loob lamang ng ilang buwan, isinara ang embahada ng Israel sa Tehran at ibinigay ang gusali sa Palestine Liberation Organization, isang matapang at malinaw na pahayag ng bagong posisyon ng Iran sa pandaigdigang entablado. Sa pagbabalik tanaw, ang alyansa ng Israel at Iran ay isang bihirang halimbawa ng estratehikong kooperasyon na umusbong sa gitna ng pagkakaiba ng relihiyon, kultura at heopolitika. Sa isang rehiyong dominado ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, pinatunayan ng kasaysayan na ang pagkakaisa ay maaaring mabuo kung hindi sa pagkakaibigan, ay sa iisang layunin ng pag-iwas sa kapahamakan. Ngunit tulad ng maraming alyansa na itinayo sa buhangin ng mga pansamantalang interes, ito rin ay winasak ng pagbabagong politikal na higit pa sa kontrol ng mga dating kasangkot. Ang pagbagsak ng Shah noong 1979 ay hindi lamang simpleng pagpapalit ng liderato sa Iran. Ito ay isang radikal na pagbabagong ng ideolohiya, alyansa at pananaw sa pandaigdigang entablado. Sa pag-angat ni Ayatollah Ruhollah Khomeini at ng Islamic Republic, ang dating kaalyadong Israel ay agad na kinilala bilang pangunahing kaaway ng bagong rehimen. Ang mga ugnayan na itinaguyod sa loob ng halos 3 dekada ay binura sa loob ng ilang araw at sa halip ay sinimulan ang isang masalimuot na gera sa anino, isang shadow war na patuloy na nagpapaliyab ng tensyon sa rehiyon hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga pinakaunang hakbang ni Khomeini ay ang pagbuwag sa lahat ng diplomatikong koneksyon sa Israel. Isinara ang embahada ng Israel sa Tehran at sa halip ay ipinagkaloob ang gusali sa Palestine Liberation Organization na ang layunin ay labanan at tuluyang burahin ang Estado ng Israel. Ayon sa isang opisyal na pahayag, wala nang lugar sa lupaing ito para sa isang mapaniil na rehimeng Zionista. Hindi ito simpleng simbolismo. Ito'y deklarasyon ng digmaan, isang ideolohikal na paninindigan na nagtakda ng direksyon ng Iran sa mga susunod na dekada. Hindi nagtagal ay nakita ang aktwal na epekto ng bagong pananaw na ito. Noong 1982, tulong ng Iran ang nagtulak sa pagkakatataga ng Hezbollah sa Lebanon. Ang grupong ito na kalaunay naging pinakamalakas na proxy ng Iran ay ginamitan ng pondo, armas, at pagsasanay upang direktang labanan ang Israel sa Timog Lebanon. Ang estratehiya ng Iran ay malinaw. Iwasan ang direktang labanan sa pamamagitan ng paggamit ng mga alyadong armadong grupo upang ihasik ang kaguluhan at pahinain ang dating kaalyado. Ang ating layunin ay sirain ang basihan ng Zionismo sa rehiyon, ani ng isang opisyal ng Revolutionary Guard sa isang lihim na pagpupulong noong kalagitnaan ng dekada 80. Kasabay nito, nagsimula ring suportahan ng Iran ang mga grupong Palestino gaya ng Hamas at Islamic Jihad sa pamamagitan ng pondong tinatayang taabot sa $100 milyong taon-taon
Nagkaroon ng sapat na kapasidad ang mga grupong ito upang magsagawa ng mga pag-atake sa teritoryo ng Israel. Sa mata ng Iran, ito'y moral na krusada. Ngunit sa panig ng Israel, ito ay malinaw na senyales ng panibagong anyo ng digmaan. Isang digmaang hindi idinideklara, ngunit walang tigil na lumalalim. Ngunit sa kabila ng tuluyang pagkakahiwalay ng dalawang bansa, isang hindi inaasahang ugnayan ang muling namuo sa ilalim ng kaguluhan ng Iran-Iraq War. Nang salafay ni Saddam Hussein ang Iran noong 1981, nagmistulang desperado ang bagong gobyerno ng Iran. Mahina ang kanilang sandatahang lakas at pinipilit pang ayusin ang isang lipunang nabigla sa biglaang pagbabago. Nakita ng Israel ang pagkakataon, isang lumang taktika na muling ginamit. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Sa katahimikan ng gabi, dumating ang mga eroplano mula sa Israel. Dala ang mga piyesa para sa mga F-4 fighter jets ng Iran at iba pang armas. Sa kapalit, binayaran ito ng Iran ng salapi at sa ilang kaso ng tulong para sa mga hostage negotiations. Ang mga transaksyong ito, na mas kilala ngayon bilang bahagi ng Iran-Contra affair, ay nagsilbing testamento ng pragmatismo sa kabila ng matinding galit. Hindi namin sila gusto, ani ng isang dating opisyal ng Israel Defense Forces. Pero gusto ring naming humina si Saddam, at iyon lang ang importante. Ang pragmatismong ito ay mas lalong nakita nang ibigay ng Iran sa Israel ang impormasyon hinggil sa nuclear reactor ng Iraq sa Osirak. Sa impormasyong iyon, isinagawa ng Israel ang Operation Opera noong 7 ng Hunyo, 1981, kung saan binomba ng Israeli jets ang nasabing planta bago pa ito tuluyang makagawa ng nuclear weapons. Subalit bago pa man ito, isang buwan matapos sumiklab ang Iran-Iraq War noong Setyembre ng 1981, isinagawa na ng Iran ang sarili nitong airstrike sa pasilidad. Tinawag itong Operation Scorched Sword. Bagamat hindi naging matagumpay ang unang salakay ng Iran, malinaw na ang parehong bansa ay may iisang layunin: pigilan ang nuklear na ambisyon ng Iraq. Gayunman, hindi ito naging tanda ng pagbabalik ng pagkakaibigan. Sa likod ng mga pansamantalang kasunduan, nananatili ang matinding pagkamuhi. Isa sa mga pinakamatinding pruweba nito ay ang pagkakabigo ng Iran na mabawi ang bahagi nito sa Trans-Israel Pipeline. Noong panahon ng Shah, ang Iran ay nagmamay-ari ng 50% ng proyekto. Ngunit matapos ang revolusyon, kinamkam ng Israel ang buong operasyon. Kabilang na ang mga nakatagong reserbang langis ng Iran. Hindi ito tinanggap ng bagong pamahalaan at agad na nagsampa ng kaso sa internasyonal na korte. Habang patuloy ang legal na laban, nanatiling aktibo ang pipeline sa ilalim ng Europe-Asia Pipeline Company. Ngunit sa mata ng Iran, ito ay hindi lamang usaping pinansyal, kundi simbolo ng pandaraya. Ayon sa mga tagapagsalita ng Iran noong kalagitnaan ng dekada 90, ang pipeline ay alaala ng isang panahong tayo'y pinagsamantalahan. Dapat itong itama. Hanggang ngayon, taon 2025, hindi pa rin nareresolba ang sigalot. Ang halaga ng danyos na hinihingi ng Iran ay umaabot na sa bilyon-bilyong dolyar. Sa lahat ng ito, naging malinaw na ang alyansa ng nakaraan ay napalitan ng digmaang walang pangalan. Isang shadow war na hindi nag-uumpisa sa mga deklarasyon, kundi sa mga lihim na operasyon, pagsabog sa mga border towns, at cyber attack sa critical infrastructure. Ngunit
Kung may natutunan ang dalawang bansa sa loob ng mahigit 40 taon, iyon ay ang katotohanang sa gitna ng puot, paminsan-minsan ay nanaig pa rin ang estratehiya. At sa isang rehiyong tulad ng gitnang silangan, ang estratehiya ay kasing halaga ng ideolohiya. Ang digmaang anino sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal nang lumampas sa simpleng pagtutunggalian ng dalawang bansa. Sa paglipas ng mga dekada, ito'y naging bahagi ng mas malawak na pandaigdigang kompetisyon kung saan ang mga superpower tulad ng Estados Unidos, Russia at China ay naging aktibong kalahok. Israel ay patuloy na tumatanggap ng suporta mula sa Washington. Ang Iran naman ay humahanap ng mga kakampi sa silangan upang maitaguyod ang sarili nitong interes sa rehiyon at labanan ang mga ipinapataw na presyon ng kanluran. Mula noong nilagdaan ang kasunduan noong taong 2016, ang Estados Unidos ay naglaan ng $3 bilyong bawat taon para sa militar na tulong sa Israel, kabilang na ang $500 milyong para sa missile defense. Sa panahon ng mga opensibang militar, tulad ng nangyari sa Gaza noong 2023, lumalawak pa ang tulong na ito sa labas ng orihinal na kasunduan. Ang ugnayang ito ay hindi lamang batay sa kapwa-interes, kundi sa matinding ugnayang estratehiko na binuo sa loob ng maraming dekada. Hindi namin kayang isuo ang Israel, ani ng isang senior advisor mula sa Pentagon, sapagkat ang kanilang seguridad ay bahagi ng aming estratehiya sa gitnang silangan. Sa kabilang panig, ang Iran ay naging mas malapit sa Russia at China. Simula nang sumiklab ang gyera sa Ukraine noong 2022, nagsimula nang magpadala ang Iran ng mga drone at misil sa Russia bilang kapalit ng cash at teknolohiya militar. Noong taong 2025, napag-alamang tumutulong na rin ang Russia sa pagpapatayo ng bagong nuclear reactors sa Iran, bagay na lalong nagpapalala ng takot sa Israel. Samantala, nananatiling matatag ang ugnayan ng Iran sa China, na bumibili ng 70% ng langis ng Iran sa kabila ng mga sanksyon ng Estados Unidos. Sa isang panayam, sinabi ng isang opisyal mula sa Chinese Foreign Ministry, ang langis ng Iran ay bahagi ng pangmatagalang plano namin para sa enerhiyang pambansa. Ang sanksyon ng Amerika ay hindi namin kinikilala. Hindi lang ito simpleng diplomatikong usapin. Ang epekto ng mga alyansang ito ay direktang nararamdaman sa mga larangan ng labanan. Sa Syria, patuloy na sinusuportahan ng Iran si Bashar al-Assad sa pamamagitan ng pera, armas at mga mandirigmang mula sa Hezbollah. Bilang tugon, higit sa 400 ang isinagawang airstrike ng Israel mula taong 2018 hanggang 23 ayon sa ulat. Target na mga ataking ito ang mga imbakan ng armas, base ng Hezbollah at mga pasilidad na ginagamit ng Iran upang mapalapit sa hilagang hangganan ng Israel. Hindi kami papayag na maging front ang Syria para sa Iran, ani ng isang tagapagsalita ng Israel Defense Forces. Sa Lebanon, patuloy rin ang girian. Ang Hezbollah, na itinuturing na pinakamalakas na proxy ng Iran, ay may arsenalyong tinatayang nasa higit sa 60,000 rockets. Ilan dito ay kayang tumama sa mga sentrong urbano ng Israel. Tinatayang $700 milyong kada taon ang inilalaan ng Iran para pondohan ang operasyon ng Hezbollah. Sa kabaligtaran, aktibo naman ang Israel sa pagsabat ng mga armas na ipinuslit patungong Lebanon. Ang girian sa hangganang ito ay umabot na sa punto ng regular na pagpapalitan ng mga putok,
lalo na matapos ang digmaan noong 2006. Sa Yemen, lumitaw ang isa pang proxy war. Ang Houthi rebels na suportado ng Iran ay nagsimulang maglunsad ng missile at drone attacks laban sa Israel simula pa noong sumiklab ang tensyon sa Gaza noong 2023. Kahit hindi direktang katabi ng Israel, nagpakita ang mga Houthis ng kakayahang makialam sa digmaan sa pamamagitan ng teknolohiya at estratehiya ng Iran. Maraming missile ang napasabog sa ere, ngunit ang mensahe ay malinaw. Kayang abutin ng Iran ang Israel kahit saan, sa tulong ng mga kaalyado nito. Ito ay hindi lang laban ng lupa, ani ng isang opisyal sa Mossad. Ito ay digmaang pinalalawak sa bawat sulok ng rehiyon. Sa Iraq, pinapagana ng Iran ang mga Shia militias na kadalasang umatake sa mga interes ng Israel at ng Estados Unidos noong 2020. Isang grupong suportado ng Iran ang nagpaputok ng roket sa hilagang hangganan ng Israel. Bilang ganti, isinagawa ng Israel ang mga targeted airstrike sa mga armas na ipinapadala ng Iran sa mga grupong ito. Kahit walang formal na deklarasyon ng digmaan, ang dalas at intensity ng mga operasyon ay nagpapakita ng isang matinding labanan na maituturing na all but named war. Kasabay ng mga aktual na labanan, patuloy din ang digmaan sa cyberspace. Matapos ang matagumpay na pag-atake ng Stuxnet virus sa nuclear program ng Iran noong 2010, nagsimula namang bumuo ng sariling cyber unit ang Iran. Noong 2020, pinuntiryan ng Iranian hackers ang mga water system ng Israel na may layuning guluhin ang level ng chlorine at posibleng lasunin ang tubig ng mga sibilyan. Mabilis ang ganti ng Israel. Isang cyber attack ang isinagawa sa Shahid Raja'i port ng Iran, dahilan upang maparalisa ang operasyon ng daungan sa loob ng ilang araw. Sa pananahimik ng mga servers at firewall, patuloy ang palitan ng mga atake na hindi nagpapakita ng anumang sinyales ng pagtigil. Ngunit sa lahat ng ito, ang mga pinakaapektado ay hindi ang mga general o ministro, kundi ang mga karaniwang tao. Sa Syria, daan-daang sibilyan ang nadamay at napatay sa mga airstrike ng Israel laban sa mga target ng Iran. Sa Israel naman, ang mga rocket attack ng Hezbollah ay naging dahilan ng paglikas ng 60,000 mamamayan mula sa mga bayan sa Hilaga, simula pa noong 2023. Sa Yemen, ang mga atake mula sa Houthis ay hindi lamang nakaapekto sa seguridad, kundi sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa panganib sa Red Sea, tumaas ng 10% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado noong 2024. Sa taong 2025, ang shadow war ay hindi na itinatago. Ito ay nasa bawat hangganan, bawat satellite image, bawat oil shipment, at bawat encoded message sa dark web. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan kakayanin ng dalawang bansa at ng buong rehiyon ang walang katapusang girian? At anong uri ng sakuna ang kailangan mangyari upang ang mga lider ay mapilitang mag-isip ng ibang direksyon?